Para sa tambay na gusto nang magbago. Kung tambay ka ngayon at pakiramdam mo wala kang patutunguhan, teka lang, hindi pa tapos ang laban mo. Hindi porkit tambay ka ngayon, tambay ka na habang buhay. Kaya kung gusto mong baguhin ang takbo ng buhay mo, tapusin mo ang video na to at sigurado, papasok ang lahat ng realization na maiisip mo. At marirealize mo kung saan ka nagkukulang. Kung ano yung kulang mo sa buhay mo at sa sarili mo. Tapusin mo ang video na to ha. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim, isang bobo, at may 4 na taon na rin sa mundo ng pagninegosyo na napakadami ng katangahan at kabubuhang naranasan. Pero bago ko umpisan to, ito muna ang kwento. Nakatira ako sa isang bangketa. Opo, may 6 na taon akong tumira sa bangketa. At yung 6 na taon na yon, wala akong trabaho. Ang tanging ginawa ko lang nun, mag-rugby. Nakakatawa man isipin, pero totoo po yun. Isa po akong rugby boy sa bangketa. Imagine niyo yung rugby boy. Ngayon, negosyante na. Sarap sa pakiramdam. Napasama ako sa mga grupo ng mga rugby boy nun. Natuto ako mag-rugby. At ayun, yung masamang pangyayari na naranasan ko sa talambuhay ko. Dahil napabayaan ko ng ilang taon yung aking sarili para lang sa bisyong hindi maganda. Nakakasama man ng loob. Yung tipong wala ka ng trabaho, tapos sinahanap mo pa araw-araw yung kakainin mo. Natuto akong mangalkal ng basura sa paligid. Mga basura na tinapon ng mga restaurant, kinakalkal ko yun para lang makakain. Ang akala ko nun, wala nang silbi yung buhay ko. Wala na akong mararating. Nangyari kasi yun nung namatay nanay ko at yung tatay ko nakakulong. Kaya talagang napariwara yung buhay ko. Hindi ko nga alam kung paano yung gagawin ko ng mga panahon na yun eh. Imaginein mo, araw-araw kang namumulot ng basura. Tapos pag kumita ako nun sa mga nakukuha kong kalakal sa basura, bibili ko lang ng rugby. Umulat bumagyo, talaga nandun ako sa kalsada na yon. Kasama ko yung 2 kapatid ko na namamasura. Tapos, yung kahit na anong sikap ko, parang wala nang pag-asa ang mundo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko nung time na yon. Basta naisip ko na lang gawin yon at sa impluwensya ng kaibigan, natuto ako ng rugby. Mag-solvent, pumupunta pa kami ng Blooming Treat para bumili ng solvent, sarilis doon. Nako, napakadaming kuhaan ng solvent doon. Nakikiangkas sa jeep para makapunta ron pag uwi. Ganun din. Sa gabi, kung saan na lang ako dat na ng antok, doon na ako matutulog. Isang araw, merong isang mayaman na dumaan sa kung saan ako nagra-rugby. Napagtripan ko, hinarang ko yung sasakyan nila, tapos bumaba yung mayaman at tinulungan ako. Hindi para i-discriminate kung ano yung estado ko nung nung panahon na yon. Binigyan niya ako ng pagkain at pinapunta kasi yung amon ko na yon, negosyante. May-ari siya ng isang convenience store na siyang kumutkop sa akin. Binihisan niya ako at pinag-aral. Tapos ayun, nakapag-aral na ako. At umpisa na yon, nagalingan ko sa buhay. Tinuruan niya ako ng mga bagay para maiwasan ko yung kinaadikan ko na yon. Kaya ito ang payo ko sa'yo. Walang masama ang magpahinga. Pero huwag ka tumambay habang buhay. Alam ko na minsan, pakiramdam mo, parang walang saysay yung mga araw mo. Pero tandaan mo tol, okay lang magpahinga. Pero iba yung pahinga sa nagpabaya. Huwag mong hayaan lumipas ang panahon na wala kang ginawa para sa sarili mo. Simulan mong magbukas ng maliit na negosyo, magtrabaho ka. Kahit anong trabaho pwede mong pasukin. Pwede mong simulan. O mag-isip ka ng kahit anong bagay na kaya mong gawin. Pagluluto, pag-aayos ng motor, paggugupit ng buhok, kahit ano na pwede mong gawing negosyo, di ba? Sasabihin mo sa akin, wala naman akong puhunan. Diskarte lang yan. Maraming tambay ang natatakot magsimula ng maliit na negosyo dahil walang puhunan o malaking pera. Pero tol, may mga negosyo na kayang-kaya mong simulan kahit maliit lang ang puhunan. For example, magluto ka ng ulam, tapos ibenta mo sa kapitbahay. Mag-alok ka ng serbisyo, kung ano yung talento mo ngayon, mag-alok ka ng serbisyo. Pag-aalaga ng bata, paglalaba, o kahit pag-aayos ng mga sarang gamit. Ang mahalaga, simulan mo na. Magsimula ka. Kahit maliit lang. Basta tuloy-tuloy, lalaki rin yan. Oh, nagre-reklamo ka naman. Dagdagan ng gawa. Kung puro reklamo ka lang, bakit hirap ka sa buhay? Walang mangyayari. Alam ko mahirap minsan, pero tandaan mo, walang umaasenso sa puro reklamo. Dapat samahan mo ng aksyon. Bawat araw tanongin mo yung sarili mo, ano kaya pwede kong gawin para maging maayos yung buhay ko? Kasi hindi yung tanong ko dati. Tapos iwasan mo yung mga taong walang ambisyon. Yung mga taong puro na lang inom, puro na lang sugal, o gala lang yung alam. Kung wala silang plano sa buhay, tol, iwasan mo na sila. Baka hinihila ka na rin nila pababa. Hindi ko sinasabing kalimutan mo sila. Pero kung seryoso kang magbago, kailangan mo lumayo sa mga taong walang ambisyon. Hanapin mo yung mga taong may pangarap, yung mga taong nagtatrabaho para umasenso. Sila yung dapat mong samahan. Walang madali pero sigurado yan. Ang pag-asenso tol, hindi instant.
Masakit, mahirap, at minsan pakiramdam mo gusto mo nang sumuko. Pero tandaan mo, walang matinong bagay na madali. Kapag nararamdaman mo parang ang hirap, ibig sabihin nun, nasa proseso ka na. Malapit ka na sa tagumpay. Ang pinakamalaking kalaban mo ay sarili mo. Naniniwala ako na maraming tao ang may potensyal na umasenso, pero madalas silang natatalo ng sarili nilang pagdududa, katamaran at takot. Ang pinakamalaking kalaban talaga ng tagumpay, hindi laging kahirapan o kakulangan ng oportunidad, kundi yung mga sarili nating iniisip na pumipigil sa atin para sumubok. Naniniwala rin ako na kahit sino, kahit tambay man ngayon, ay may kakayahang magbago at umangat sa buhay basta handang kumilos at gawin kahit maliit na hakbang papunta sa pangarap. Walang shortcut sa tagumpay, pero sigurado ako sa isang bagay, yung taong hindi sumuko at patuloy na kumikilos kahit mahina pa ang simula, yan ang tunay na nagtatagumpay. Alam mo kung sino talaga pumipigil sa tol? Ikaw mismo. Hindi yung kahirapan, yung kakulangan sa pera, at hindi rin yung tao sa paligid mo, kundi yung sarili mong katamaran, takot at dahilan. Tamad ka ba o takot ka lang? Kung gusto mong umasenso pero wala kang ginagawa, tanungin mo sarili mo, tamad ka ba talaga o natatakot ka lang mabigo? Madalas kasi, yung tinatawag nating katamaran, takot lang talaga yan na tinatago natin. Takot na baka magkamali, takot na baka pagtawanan. Di ba? Pero tandaan mo to, tol, mas nakakahiya yung walang ginagawa kaysa sa nagkamali pero sumubok. Lagi mo kasi sinasabi, wala kang oras eh. Wala kang prioridad. Lagi mo sinasabi yan. Wala akong oras para dyan. Pero bakit may oras ka mag-inom? May oras ka tumambay. Mag-scroll sa TikTok ng ilang oras. Maghintay dun sa kanto nyo ng mga kapwa mong tatambay din. Kung seryoso ka umasenso, unahin mo yung mga bagay na magdadala sa'yo dun. Hindi ka talaga mahirap. Mahina ka lang dumiskarte. Sakit, no? Kung sasabihin mo, mahirap lang kayo kaya hindi ka umuunlad, tigilan mo na yung katwiran mo na yan. Mali yan. Maraming tao ang nagsimula sa wala, pero umasenso dahil sa diskarte at tiyaga. Ang tunay na mahirap ay yung mga taong may pagkakataon pero tinatamad. Ayun yung mga tunay na mahirap. Imbis na sabihin mo na mahirap ako, subukan mo sabihin, magsisikap ako. Kasi pag kumilos ka, walang imposible. Diba? Hindi mo kailangan ng pera, kailangan mo tapang. Kung lagi mo sasabihin na wala akong puhunan, tol, minsan palusot lang yan. Ang totoo, kulang ka lang sa tapang. Kasi kung gusto mo talaga, hahanap ka ng paraan. Pag umpisa sa maliit, puhunan mo na yung lakas ng loob mo. At huwag mong sisihin ang ibang tao kung bakit mahirap ang buhay mo ngayon. Huwag mo sisihin nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Hindi kasalanan ng gobyerno yan, ha? O ng mga taong di sumusuporta sa'yo. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Kaya huwag mong sayangin niya kakahanap ng sisisihin. Okay? O anong balak mo ngayon? Ngayon alam mo na kung sino talaga kalaban mo. Sarili mo yun, tol, ha? Hindi ibang tao. Anong balak mo? Mananatili ka pa rin bang ganyan? Mananatili ka pa rin tambay na may pangarap lang? O ikaw na yung kikilos para matupad yun? Tambay ka man ngayon, tol. Pero kung lalabanan mo yung katamaran mo at dahilan mo, siguro may araw ka rin magtagumpay. Tambay ka man ngayon, pero pwede ka maging kwento ng tagumpay bukas. Kaya tol, kung pakiramdam mo wala kang direksyon sa buhay, tandaan mo to, hindi pa hulihan lahat para magbago. Yung mga araw na ginugugol mo sa pagtambay, pwede mo yung gamitin para magsimula ng bago. Negosyo o trabaho, diskarte, o kahit simpleng hakbang para mapunta sa maayos na buhay. Walang masama sa pagiging tambay, pero wag mong hayaan na manatili ka na lang dyan habang buhay. Tandaan mo, walang mangyayari kung hihintayin mo lang gumanda ang buhay mo. Ikaw mismo dapat gumawa ng paraan. Kahit papiso-piso pa yan, o kaya palugi sa kumpisa, okay lang yan. Ang mahalaga, kumikilos ka kasi, tol. Yung mga tambay na pinipili ng lumaban, sila yung nagiging inspirasyon sa iba. Kaya tandaan mo, hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mahalaga ay kung paano ka bumangon. Simulan mo na, tol. Baka ikaw na ang susunod na magkwento ng tagumpay. Kaya sa mga tambay na gusto na magbago dyan, tandaan mo, kaya mo yan. Hindi mo kailangan maging perpekto sa simula. Kailangan mo lang ng sipag, tiyaga, at tiwala sa sarili. Kung walang naniniwala sa'yo ngayon, okay lang yan. Pero simulan mo na. At darating yung araw na ikaw na mismo ang magiging inspirasyon sa iba. Shoutout sa mga tambay dyan. Anong ulam? Bye-bye!